So si Donald Trump at Imelda Marcos pala mga sangkay, magkaibigan o magtropa? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, nagbabalik dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Sa mga bago pa lamang po sa ating channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo mga sangkay? Tayo po ay 1.3 million subscribers na at paangat po tayo ng paangat. So huwag kang papayag na hindi ka mapapabilang sa dumaraming mga solid sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin mga sangkay. Talaga bang magkaibigan itong si Imelda Marcos at Donald Trump? Naging usap-usapan kasi itong mga sangkay kasi nagkausap na po sa telepono itong si PBBM at Donald Trump. At eto mga sangkay ang isa sa mga larawan, no? Ni Donald Trump at Imelda Marcos. Kung saan sa iisang table, masaya po silang nagkikwentuhan mga sangkay. Ayan, no? Magkakasama po sila sa iisang table. Ngayon, balikan po natin yan mga sangkay. Tingnan po natin yung sinabi po ni PBBM. Sabi po dito sa balita mga sangkay, nagkausap daw po si PBBM at si Donald Trump. Ayon kay PBBM, kaya't na delay itong lakad ko na ito, I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya. Ayan po, malinaw mga sangkay. Ngayon, sabi po niya dito, ang kaibigan niya talaga, yung mother ko. Kilala niya yung mother ko. Kinakamusta niya. How is Imelda? So, kamusta daw po si Imelda? Ngayon, sabi po ni PBBM, sabi ko, binabati ka nga. Ayon po kay PBBM. Sa interview ito mga sangkay, na isiniwalat po ni PBBM. Ngayon, kung titingnan po natin yung mga larawan na ito mga sangkay, ayan, magkakasama po sila dyan. Magkakasama po sila ng mga kaibigan niyang mga high class. Kasi alam nyo, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, itong si Imelda Marcos, siya po yung tao na ma-impluwensya during that time. Kahit po, wala na po si Ferdinand E. Marcos noon, pero yung influence niya, mga sangkay sa world leaders, at sa lahat po ng mga kilalang pagkatao sa buong mundo mga sangkay, inaroon. Naalala ko yung sinabi ni PBBM noon, mga sangkay, na yan si mama niya mga sangkay, siya po yung may contact sa mga reyna, sa mga hari, mga leader ng iba't ibang mga bansa, mga sangkay. Up to now, talagang siya raw po mga sangkay ay nakakausap niya itong mga leader ng ibang mga bansa. So, hindi na po nakapagtataka mga sangkay kung bakit magkaibigan po itong dalawang to, si Imelda Marcos at saka si Donald Trump. Ayan po, makikita po natin, no? Mukhang kumakanta pa po si Imelda Marcos dito. Ito po si Donald Trump, mga sangkay. Nakikinig po sa kanya. Kaya naman, mukhang kapani-paniwala yung sinabi ni PBBM mo. Ayan po, magkakasama po sila dito. Mukhang dikit po talaga. Magkaibigan ang dalawang ito. Ngayon, mga sangkay, anong punto natin dito? Ang point lang naman natin dito, mga sangkay, kasi nagpapakalat po ng fake news. Yung mga nakaraan, mga sangkay kasi, nung nanalo po si Donald Trump, ang dami pong kumakalat na balita, no? Lagot si PBBM. Naku, lagot daw si PBBM kay Trump. Aawayin daw. Naninilikado daw si Bongbong Marcos kay Donald Trump.
Ay, mga sangkay, ang hinintay ko lang, yung lumabas yung balita na nagkausap ng dalawang ito. Ngayon, mga sangkay, ang nangyari, nung lumabas ng balita na nagkausap na si PBBM at Donald Trump, tapos tropa pala si Donald Trump at Imelda Marcos, napahiya po yung mga anti-government. Sa kanila mga pinapakalat na balita, mga sangkay, na sabihin po nila na itong si Donald Trump ay yayariin si PBBM. Naku, maling-mali po, mga sangkay. Napahiya na naman po yung mga nagpakalat doon, mga sangkay. Kasi syempre, asang-asa po sila, mga sangkay, na aawayin ni Donald Trump si PBBM. Nauna kasi yung mga kayabangan ng mga to, mga sangkay. Kaya napahiya po tuloy sila. Ayan, no? Kinongratulate po ni Donald Trump. So, ayon po dito, and I express to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. Talagang malalim na po ang pinagsamahan daw ng Amerika at Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, ang malupit pa dito, itong si Donald Trump kasi, baka, ito pa yung pinakalat ng iba, mga sangkay. Si Donald Trump daw ay pro-China, which is wrong. Mali po yun. Anti-China po siya, mga sangkay. Hindi naman yung super pure na parang tulad ng iba, mga sangkay, na maka-antay na lang, di ba? May masabi na lang para maging antay. Hindi po ganun. May mga bagay po na ayaw po talaga si Donald Trump sa China. Kagaya po na ito, mga sangkay. Pakita ko sa inyo. Kinriticize ni Donald Trump itong China, mga sangkay, dahil po sa nangyaring pandemic, inatake niya po yung China dito. Siya pa po ang pangulo nito, mga sangkay. An act of God, I don't view it as an act of God. I would view it as something that just surprised the whole world. And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it. It could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public. But the whole world is suffering because of it. I called for a ban from people coming in from China long before anybody thought it was. In fact, it was your network. I believe they call me a racist because I did that. It was many of the people in the room, they call me racist. And kasi binan niya po yung mga Chinese, mga sangkay, na pumasok sa bansang Amerika during that time. No? Ngayon, mga sangkay, sinabi po niya na sinabihan niyo pa ako dati na racist ako kasi ginawa ko yun. Pero, ngayon, na may pandemic na, kumbaga, ngayon, ano kayo? Pahiya kayo ngayon. So dito, mga sangkay, tahasang inaatake ni Donald Trump itong China. In other words, it amazes me when I read the Wall Street Journal, which is always so negative. It amazes me when I read the New York Times. Is not even, I barely read it. You know, we don't distribute it in the White House anymore, and the same thing with the Washington Post. They are siding with China. They are doing things that they shouldn't be doing. They're siding with many others. China. Grabe, no? Yung media, pinapagalitan niya dito yung media, mga sangkay. Itong mga media na to, sumaside kayo sa China. Sabi nga po nila, mga sangkay, si Donald Trump daw po gustong ilaglag ng deep state. Kung kaya't kahit po yung pagpabor sa China, ginagawa po nitong mga media na kabahagi siguro sa deep state. Medyo malalim yan na usapin, mga sangkay. Pero dito, criticize po talaga ni Donald Trump itong China. Is the least of it. It is fake news. It's more than fake news. It's corrupt news. You're actually sitting too close. We should probably get rid of about another 75-80% of you. I'll have just 2 or 3 that I like in this room. I think that's a great way of doing it. We just figured a new way of doing it. But you're actually much too close. You know, you should leave immediately. Dito, mga sangkay, napagalitan ni Donald Trump yung iba. Kasi sumaside kayo sa China You see, guys, si Donald Trump po talaga ay hindi po yung tipong kaya pong utuin ng China. Hindi po ganun, mga sangkay.
Ayan o, inatake po ni Donald Trump itong China. At hindi lang isang beses to, mga sangkay. Maraming beses. Tinawag pa nga po niyang yung pandemic na nakaraan, mga sangkay, dapat ang pangalan daw po noon ay China. Ganyan po umatake si Donald Trump, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? No? Ibig sabihin lamang po nito, mga sangkay, itong si Trump ay papabor sa kung ano man ang posisyon ng Pilipinas laban po sa China pagdating po sa usapin sa West Philippine Sea. Yun ang point natin. Hindi po babanggain ni Donald Trump si PBBM, sa tingin ko. Ang babanggain dito yung China. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito, mga sangkay, maganda po yung topic natin about po sa Biblia. So, hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.